Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update mula Japan, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Naglabas ng nationwide wanted alert ang Hyogo Prefectural Police laban sa 42 years old na si Kenji Oyama kaugnay ng pagpatay sa maginang sina Sumi Tanaka at Chihiro Tanaka sa kanilang tahanan sa Tatsuno City, Japan. Ayon sa ulat, parehong nagtamo ng maraming saksak sa dibdib at leeg ang dalawang biktima. Natukoy umano si Oyama sa pamamagitan ng forensic evidence at CCTV footage matapos matagpuan ang mga bangkay noong Mayo 19. Mas naging usap-usapan ang kaso matapos lumabas na nakausap na pala ng pulisya si Oyama ilang araw bago matagpuan ang mga biktima. Sinabi umano nito sa mga pulis na nakapatay siya ng tao, ngunit dahil hindi malinaw ang kanyang pahayag at wala siyang dalang armas, pinayagan siyang umalis. Patuloy ngayon ang manhunt laban sa suspect habang hinihikayat ang publiko na agad makipag-ugnayan sa autoridad kung may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Naglabas ng paalala ang Philippine Embassy sa Nairobi para sa mga Pilipinong nasa Kenya na maging mapagbantay at sumunod sa health protocols kasunod ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa advisory, hinihikayat ang publiko na iwasan ang hindi mahalagang paglalakbay sa mga apektadong lugar at panatilihin ang tamang hygiene practices tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol-based sanitizers. Pinapayuhan din ang mga tao na umiwas sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga taong may sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, pagtatae, o hindi maipaliwanag na pagdurugo. Ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kahalaga ang tamang impormasyon, maagang pag-iingat, at mahinahong pagresponde upang mapanatiling ligtas ang komunidad laban sa nakahahawang sakit. Dalawang 19 years old na lalaki ang inaresto matapos umanong magnakaw ng backpack na may lamang gold bars na nagkakahalaga ng humigit kumulang 53 million yen sa Tokyo. Ayon sa pulisya, sinalakay umano ng mga suspek ang 4 na lalaki sa isang kalye sa Katsushika Ward gamit ang suntok at parang tear gas bago tinangay ang bag na may lamang halos 2 kilong gold bars. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng injury sa ulo. Matapos ang insidente, iniimbestigahan ngayon ng mga autoridad kung konektado ang kaso sa mga tinatawag na tokuryu o maluwag na organisadong criminal groups sa Japan. Nagbigay rin ng babala ang pulisya tungkol sa pagdami ng mga kabataang nasasangkot sa mapanganib na yami baito o illegal part-time jobs na ginagamit umano ng criminal organizations. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Looking for a delicious homemade snack? Try our very own Nutflix. Homemade Filipino garlic fried peanuts. Crispy,
flavorful, and perfect for your everyday cravings while watching movies, studying, or relaxing at home. Made with quality ingredients and available for only 1,000 yen. Follow our page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Don't forget to follow, like, and share our page. Message us now to order your homemade Netflix. Shipping fee is not included. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz, mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Masayang ibinahagi ng broadcast journalist na si Mav Gonzalez na isinilang na ang kanilang baby girl ng asawa niyang si Matthew Valenia. Ayon kay Mav, hindi niya inaasahang manganganak na siya dahil simpleng check-up lamang sana ang ipinunta niya sa ospital bago siya agad na-admit. Matapos manganak, nakaranas umano siya ng komplikasyon tulad ng pagsusuka, pagdurugo, at sa pagkawala ng malay. Sa kabutihang palad, naging maayos din ang kanyang kalagayan. Matapos mabigyan ng blood transfusions and agarang gamutin, maraming netizens at kapwa celebrities ang nagpaabot ng pagbati at suporta para sa kanilang lumalaking pamilya. Nagpasalamat si Dennis Trillo matapos ligtas na makalabas sa car accident ang kanyang anak na si Calix. Ayon sa aktor, madaling araw nang mangyari ang aksidente matapos umanong makatulog. Sandali si Calix habang nagmamaneho at mag-isa lamang sa sasakyan. Wala namang ibang nadamay sa insidente at nagbigay rin si Dennis ng paalala tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa pagmamaneho, lalo na kapag nakakaramdam ng antok o pagod. Si Calix ay anak ni Dennis sa dating actress at beauty queen na si Carlin Aguila at kamakailan lamang ay kinilala bilang Rookie of the Year sa UAAP Men's Fencing Tournament. At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa, para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog, written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Japan time. Thank you very much for your continued support, and we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa. Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.